Pagsisimula ng Ramadan para sa mga kababayan nating Muslim, ating tatalakayin kasama si Ismael Abdul, MD, MD Cultural Affairs Division Chief ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lalo sa aking mga kababayang Muslim. Ako po si Dr. Ismael Abdul in behalf of our Office, National Commission on Muslim Filipinos, National Capital Region, headed by our Regional Director, Dr. Limapuno E. Dato Ramos. I'm representing him here in PTV4 today. Sir Ismael, una po sa lahat, gaano po kahalaga ang panahon ng Ramadan para sa ating mga kapatid na Muslim at ang pagsisimula po ba ng ito ay sabay-sabay na ginugunita sa buong mundo? Napakahalaga po ang buwan ng Ramadan. Sa totoo lang po, ito po yung pinaka-first sa lahat po o nangunguna sa lahat ng buwan, 12 months sa buwan ng Ramadan. Kasi po ito po yung pagbabalik loob ng mga Muslim, panahon para magawa ng mga kabutihan at dinudubli po ang reward po ito sa ating Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. Sir, para lang po mas maunawaan ng ating mga kababayan, paano po ba isinasagawa ang fasting sa ganitong panahon ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim? Unang-una po, gaya po ng ginawa namin kahapon, nag-moon sighting po kami para malaman yung pagsisimula ng buwan ng Ramadan. So, March 10 correspond to 29 day of the preceding month of Ramadan, this is Sa'ban. Unfortunately, hindi po namin nakita yung unang new moon or crescent or yung hilal. So, magsisimula po ang aming buwan ng Ramadan po bukas na po Tuesday, March 12. Alright, Sir Ismael, pakilarawan po para sa kaalaman na ating mga kababayan. Ano po ba ang typical na ginagawa ng ating mga kababayang kapatid na Muslim sa panahon ng Ramadan, yung ginagawa nyo po on an ordinary day? Paano po ba ino-observe ng mga kapatid natin? Bukod po sa pag-ayuno, may specific oras po ang pag-ayuno, simula po alas 4 hanggang paglubog ng araw, is ginagawa po namin dito lahat po ng mga pananampalataya gaya ng pagsamba, lalo na sa gabi, more on pagsamba lang po kami, at yung pagbibigay rin po ng tulong sa aming mga kapwa. Bukod po doon is ang pinakanangunguna po is yung pagbabasa ng Quran, ng banal na Quran. Yung mga kasama po namin na medyo magaling po sa pagbasa ng Quran is makaisa or makatatlo nila matapos po yung buong Quran sa buwan ng Ramadan. So from 4 a.m. hanggang sundown? Oo, may oras po yun. Opo, may specific time. May specific time. So, pag mga bata ba, kasama pa ba dito? Anong age usually nagsisimula po yan? So, kasama po doon sa kriteriya ng pagpapasting ng buwan ng Ramadan doon sa mga tao is unang-una po balig, ibig sabihin po adult po siya. Yes. So, alam po natin may nakaset po na balig or adult sa aming mga Muslim, di katulad sa law na yung 18 years old. Sa amin, basta dinatnan ka ng secondary characteristic, halimbawa, babae, nagmi-menstruation na siya, or lalaki, meron na siyang dinadatnan sa gabi, yung nanaginip siya, may lumalabas, yun po yun po yung obligado mag-fasting, at saka yung nasa tamang pag-iisip. Opo. Okay. So, ang pagganyan po, after ng sundown na, pwede na kayong kumain ulit. So, pwede na po kumain. And, pero ano ba yan? Siyempre, gutom na gutom ka nun, no, Oo. sir? Kailan ba limitahin mo pa yung kakainin mo o yung iba, they can eat a lot? Opo. They're allowed? Hindi po natin pong pwedeng biglahin. May sinabi rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaayon kung anong pinakamabuti naming unang kainin. Ang pinakamabuting unang kainin namin kung mayroon man yung dates po at saka tubig. At saka hindi rin po pwede kagad-agad mabigla yung tiyan, magbusog kasi magpa-prayer pa po kami ng 6 o'clock na yun. Baka hindi ka po maka-prayer. Oh, okay. Parang talagang malaking sakripisyo lalo na sa mga sanay kumain ng 3 beses sa isang araw. Pero Opo. paano po yung mga senior citizens, let's say, yung mga may sakit? Siyempre, I'm sure exempted naman po sila.
Depende naman po yung sa mga sakit, yung mga major na sakit. Actually, I am a medical doctor din po. Yes, sir. So, may tinatawag po na pedya o yung tinatawag na magpakain po sila ng mga nahihirapan sa loob ng 30 days. So, yun na yung kapalit ng kanilang fasting pag hindi talaga po kaya. Yung tinatawag na pedya, nakalagay po yun sa aming banal na Quran. Oh, I see. Ayan, para rin mas intindihan pa namin, no, lalo na sa mga Katoliko na katulad ko, yung pong pabago-bago ang petsa ng Ramadan taon-taon, pakilinaw nga po, bakit po pabago-bago ang petsa ng Ramadan? Pabago-bago po ang petsa ng Ramadan kasi alam po natin na magkaiba po. Ang sinusunod po natin yung January, February, March, and so on. Ito po ay solar calendar. So, ang Ramadan, kami mga Muslim, is nakabase po kami sa lunar calendar. So, mas maiksi po yung time kasi nagbabase po lahat. Actually, nung month is actually 29, except lang kung na-delay yung pagtingin ng unang hilal, so magiging 30 days. Alright. Ito curious sa marami dito, partner. Sir Ismael, ano daw po ang nangyayari sa mga kapatid natin na hindi sumusunod sa mga patakaran nyo during, or mga practices po natin during Ramadan month? May parusa po ba yan? Ano po bang... Wala naman po. Actually po, lahat po ng mga pinagbabawal ng Islam, maging Ramadan man o hindi, is mas lalo pong pinagbabawal sa buwan ng Ramadan. Kasi ang buwan ng Ramadan po is parang training po ito sa amin. Kung isipin mo na bawal ka magsinungaling, bawal ka magnakaw, bawal ka yung kung ano-ano mga bawal. Kasi po, parang kapit doon, naka-blackmail sa yung fasting mo. Kasi pag nagsinungaling, katulad ng pag-interview niyo sa akin, pag nagsinungaling ako, maaring, hindi naman sa ma-invalidate yung fasting ko, pero maaring mabawasan. O pag malaking kasalanan, maaring mawala yung aking fasting. So, pag ginawa ko yun, sayang naman nung pinaghirapan ko sa buong araw. So walang literal kayo talaga paparusahan. It's nasa sarili ng sarili bawat po. Muslim yan, kung Opo. paano nila i-handle. Para naman po sa mga hindi Muslim, ano po ang maipapayo ninyo, maaring gawing practice upang mas ipakita pa po ang respeto sa mga kakilala naming Muslim tuwing panahon po ng Ramadan? Actually, dito po for example, dito sa Metro Manila, minority lang po kami dito mga Muslim. So, napakalaking big challenge po sa amin na pag nakikita namin kayong kumakain, halimbawa sa isang opisina, may nagpa-fasting. So, baka pwede na hindi masyado ipakita sa amin. Lalo na kung naamoy namin yan, talagang big challenge po ito sa amin. Lalo na kung masarap yung pagkain Opo. So let's be more sensitive to our Muslim brothers and sisters, especially this time. Tao rin sila. Opo. Hindi porket kala natin sanay po sila. Wag na muna tayong kumain ng masasarap sa harap nila. Or kung gusto mo, lumayo ka na lang para hindi nakaka-tempt. Kasi I can understand that feeling, di ba? Yes, partner, one thing I realize, no, parang it takes a lot of discipline to Talaga, practice Islam, no? yes. Tama, sir. Opo. So, Sir Ismael, mensahe nyo na lang po o paalala sa ating mga kababayang Muslim ngayong panahon ng Ramadan. In behalf of our office, the National Commission on Muslim Filipinos, National Capital Region, headed by our Regional Director, Dr. Dimapuno A. Dito Ramos, pinapaabot po namin ang aming taus-pusong pagbati sa lahat ng mga kamusliman sa buong Pilipinas, buong bansa, na Ramadan Mubarak po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ismael Abdul, Cultural Affairs Division Chief ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR. Thank you, sir.